Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programa Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Source of Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion natin ngayong araw ng Sabat habang tayo nagpapahinga, kapiling ang ating Panginoong Yeshua Masiya, the Lord of the Sabbath, na siyang patuloy na nag-aanyaya sa ating lumapit sa Kanya. At kagaya po ng kanyang paanyaya sa Mateo 11:28-30, "Come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble." At alalahanin po natin ang patuloy na pagbabasa at pakikinig sa salita ng Panginoon, ang siyang nagbibigay sa atin ng hindi lang ng kaalaman, kundi katalinuhan at proteksyon sa ating buhay na ngayon and also for our future, pati yung ating future generation sa itong paghahanda upang magpatuloy na mai-spread ang salita ng Panginoon, ang kanyang mga kautusan at mga panukala upang ang taong nakikinig at nagsasagawa nito ay tunay pong masasabing matalino at may buhay na mapayapa at maayos dahil sa magandang relasyon sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Paruelo, with Brother Richard Season sa kabilang linya from Light of Visayas Ministries Canada. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So sa hapong ito ay dadako tayo sa ika-6 na bahagi ng Torah portion na ating magbabasa sa aklat ng Bereshit o Genesis, chapter 25, verse 19 hanggang chapter 28, verse 9. Ito ay may pamagat na tondot, ibig sabihin na henerasyon. Ito po ay tumatalakay sa henerasyon ni Isaac mula kay Abraham and then kay Isaac. At ang bahagi nito ng kwento ng kanilang dalawang anak, si Esau at si Jacob. Alamin natin ang mga nakapaloob na pangyayari sa Torah portion natin ngayon, mga aral na ating matututunan at maaaring angkop pa rin, maging angkop sa ating pamumuhay sa ating panahon ngayon. Ganyahan natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin naman namin na nasa langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming lingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, Parsha Tuldot, na kung saan ay pag-uusapan namin ang henerasyon ni Isaac na iyong alagad. Nawa Panginoon na ipagpalain ninyo inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong uhaw na naghahanap ng inyong katotohanan at maging gabay ito sa bawat isa kung paano mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Parsha Tuldot tayo, Sister Deb, ano? At Yes. Genesis 25:19 to Genesis 28:9, no? Yan ang ating pag-usapan. Medyo controversial ito, Sister Deb, kasi May maraming mga issues, mga issues to. and also I think marami sa atin, lalo sa ating mga tagapakinig, ang magkakaroon ng katanungan sa kanilang kaisipan tungkol sa hindi lang sa pangyayari kundi sa mga relasyon ng mga taong nakapaloob sa ating Torah portion ngayon. Yan, oh. So, dito actually ang beginning ng story dito ay binanggit na si Isaac ay nagkaasawa at 40 years old. Alam natin last Shabbat na namatay si Sarah na 127 years old siya. So therefore, si Isaac was around 37 years old or around 36, 37, ganun ano. So 3 years bago na-consummate ang um, ang relation ni Rebecca sa ni Isaac kasi bata pa si Rebecca during the time. And then dahil doon nagkaroon ng 20 years na nag-antay na bago nagkaanak si Rebecca, no. At ito ay
60 years old si Isaac nung siya ay nagkaanak ng kambal, no? Ngayon, hindi Mm. lang po ito ganito-ganito lang, ano? Again, sabi nga ni James sa Book of James, no? Ang mga magagandang bagay ay galing sa itaas, no? So, all perfect gifts are from above. So it follows na yung mga imperfect gifts o yung mga problema, sakit, mga ganun, no? Galing yan sa baba. So, minsan nakala natin yung mga sakit, mga pagsubok, mga mga problema galing sa Panginoon yan. Hindi galing sa Panginoon yan. Galing sa Mm. baba yun, sa kalaban. Kasi kung ang mga good gifts lang ang galing sa sa Panginoon, ano. Pero bakit inaalaw ito? Dahil sa gusto ring may mga nangyayari na beyond our knowledge, pero isa rito ay para ma-prove ng Panginoon sa mga kalaban, mga mga fallen angels, mga demonic entities, no? Kung bakit niya binibless ang mga tao niya. Bakit niya pinili si Abraham, si Isaac, si Jacob at ang kanyang mga anak, at paano niya pinili yung mga certain na tao, at bakit sila entitled sa kanilang mga gifts na yon. Hindi dahil sa basta na lang pinili sila ng Panginoon at walang makakatanong sa kanya, no? Inano yan eh, kino-quote nila yung sinabi ni Pablo na kung siyang creator, eh, sinong makakapag-question sa kanya, di ba? They got it all wrong. In as much as totoo yun, pero hindi ganun magtrabaho ang Panginoon. Pinoprove niya, no? Makikita natin yan sa account ni Job, no? Challenge ang Panginoon sa Job 1:6 sa Job 2:1. Sabi niya, "Have you considered my servant Job?" Um, ah, kasi ano eh. So sabi niya, kaya ka lang naman sinasamba niyan dahil binibless mo. Pero pag inalisan mo Mm. na ng blessing yan eh, ano, sabi ng Panginoon, sige, di gawin mo. Huwag mo lang siyang sasaktan o huwag mo lang siyang papatayin. Ah, pero hindi galing sa Panginoon yung testing na yun. Galing kay Satanas, no? Um, Inaalaw ng Panginoon kasi hindi dahil may gusto niya ipakita na kahit kahit ah, mawala ang mga kayamanan ni Job, ang kanyang karamdaman, ang kanyang good health and everything, maging ang kanyang asawa, mga anak, eh hindi siya bibitaw, no? Mm. And napatunayan ito. Again, nanalo ang Panginoon, no? So, yung bago kay Job, nangyari na rin to kay Abraham. Yan na nga yung sinacrifice si Isaac, no? Na pinatunayan. Kasi si Abraham, hindi nila masabi na ano sa kayamanan. Kasi nga hindi nga nagbi-build ng kingdom ng ano niya eh, ng bahay. Nakatira lang sa tent eh. Kahit Mm. sobrang yaman na niya eh. Nomad ang ano niya na doon lang siya. Parang hindi siya pwede siya magtayo ng kingdom niya eh. Pero hindi niya Mm. ginagawa. So, kasi nga, ang gusto niya, yung kingdom na not made by human hands, kundi yung, nakita niya kasi yun eh, nung blinas siya ni Melchizedek, no? Nakita niya At yung saka, kingdom na yun, maaaring brandability pa rin siya na instructions ng Panginoon dahil ah, kumbaga walang instruction para manatili siya sa isang lugar. yan, oo. So, saka yun nga, sabi sa Book of Hebrews, hinahanap niya yung, yung Jerusalem na nakita niya, kung saan nandoon si Melchizedek, no? Kaya nga sabi ni Yeshua, Abraham saw my days and he was glad. Nakita niya yung aking glory, no? So anyways, ganun din si Isaac, ganun din si Jacob. So, intindihin natin yung situation dito. Si Isaac ay nagkaanak ng age 60 years old. Ngayon, ibig sabihin, si Abraham naman ay buhay pa during this time. Kasi namatay si Abraham at the age 175. So therefore, nung 60 years old si Isaac, 160 years old si Abraham.
Okay? So, buhay pa si Abraham nung ipinanganak si Jacob sa si Esau. Yan. Dapat intindihin natin yan. Kasi, at hindi pumunta sa ibang lugar si Abraham. Ibig sabihin, magkakasama pa rin sila. Wala lang siya sa story. So, yan ang number one natin dapat intindihin. Ando doon si Abraham. Okay? Pangalawa, si um, Rebecca ay nagkaanak around 38 years old, more or less, no? So, yan yung setting, no? Ngayon, prior to that, alam natin na si Sarah was barren o baog siya, no? Hindi siya nagkaanak at the age 90 years old na siya bago nagkaanak. So, ang tagal, no? Nangako ang Panginoon kay Abraham, age 65 pa lang siya. Actually, age 75, sorry. Pero 65 umalis na sila sa Haran. So ibig sabihin 55 years old si Sarah, pero lipas na rin technically ang kanyang panganganak kasi lampas na eh, di ba? Kaya lang maganda pa rin ang itsura ni Sarah. Kaya napapag-interesan siya ni Pharaoh, ni Abimelech, no? King, Oo. Hindi sila tumatanda. 'Yun ang isa ron. No? So, 'yun ang setting 'yan. Ngayon, makikita natin dito na may labanan dito na nangyayari behind the scene, ano? Mula nung na-prophesy, okay, let me backtrack. Ang pagiging baog ni Rebecca sa ni Sarah, hindi nagkataon lang 'yon. Merong merong reason 'yon, no? At hindi rin ito galing sa Panginoon kasi in-establish ko na nga kanina na hindi yung mga magagandang bagay laging galing sa Panginoon. Yung mga pangit na bagay galing sa kalaban niyan. Okay? So, walang kinalaman ng Panginoon sa pagiging baog ni Sarah sa kani Rebecca. At may reason ito. Ang reason dito ay yung kalaban ay pinipigilan na ma-fulfill ang prophecy, ang messianic prophecy, yung propesiya tungkol sa Messiah na binanggit ng Panginoon sa Genesis 3:15. Okay? So, kasi sabi doon through a woman, di ba? Um, magkakaroon na sabi niya, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thy shall bruise his heel. So, um, yun ang ano ron, ano? Yun ang prophecy. So, mula noon, lahat ng mga posibleng pagdadaanan ng Messiah ay dinidestroy ni Satan, no? So mula pa lang kay Abel, nakita na masunurin siya, pinatay siya. So yun ano. So and then later on, kay Seth dumaan, so hindi na nila makita. Ang ginawa nila, dinilute nila o dinefile nila ang DNA ng tao sa pamamagitan ng pakialam ng mga angel sa mga babae, babae, taong babae. human, So, human race. ng human race. Dahil doon, dinestroy ng Panginoon ng mundo, sinave niya si Noah. No? Ah, Ngayon, nung nasave si Noah, ang ginawa ni Satan ay uh, inano niya yung dalawang anak ni Noah. So, si Shem lang ang natira. No? isa pa Brad, ang tanong bakit sinave si Noah? Sige, Dahil, dahil dahil siya na uh, lang ang righteous na uh, nakilala ng Panginoon na because he was sumusunod sa Kanya. righteous, he was a just man, he walked with God, and he was perfect in Yes. his generation. Yun yung apat na reason kung bakit sinave si Noah, no? Sila na lang Ngayon, natira. Siya na lang natira. because of that, so binura ng Panginoon ng mundo, nagtira lang siya ng remnant, no? And then after that, si Shem, naiwan pa si Shem, at since then, ay tinitingnan ni Satan kung saan ang posibleng dadaan ang Messiah, no? At ang ginawa niya, si Canaan ay pumuesto na doon kung saan dapat ang mga righteous. So, tinanim na talaga ng kalaban yun. Ano? Anyway, fast forward, binaog si Sarah kasi nakikita na kay Abraham dadaan eh. So,
inano yon, no? Ginulo ng Diablo, no? Pero eventually, nagkaroon pa rin ng anak si Sarah dahil ito'y pangako ng Panginoon. At nung malaki na, gusto naman niyang ipapatay. Sabi niya, kung talagang ano, sige nga, kunin mo nga yung anak niyan pag wala na yung anak niyan, hindi ka nasasambahin. Ay talagang tutuluyan, pero nakita ng Panginoon, wag mong sasaktan yung anak mo. Kasi ngayon, sabi niya, alam kong hindi mo siya i you're not gonna withhold your son from me. Hindi mo siya ipagdadamot sa akin. So, dahil diyan naging kaibigan siya ng Panginoon. At since then, si Isaac naman, nagkaroon din ng asawa, si Rebecca. At si Rebecca naman ay baog ulit. No? Going forward, makikita rin natin later on na maski si Rachel na mahal na ni Jacob ay baog din up to a certain point. Tapos nung akala ng Satan ay through Joseph ang Messiah, kaya inattempt din ang buhay niya. So anyway, yun yung mga attempt. Ano? So in advance ko lang para nakikita natin yung linya kung anong ginagawa ng kalaban. So dito muna tayo kay Rebecca. Binaog siya for 20 years. At the same time, inalaw ng Panginoon to para ma-prove na si Isaac, it was a patient man, just like his dad, katulad ni Abraham. No? Pero eventually, nag-pray si Isaac at ang tanong dito, after 20 years lang ba nag-pray si Isaac? Yun ang ano ron. Hindi natin alam. It doesn't say. Maybe he was patient for a long, long time. And then he never even asked. Hindi siya nag-request. Kung matatandaan natin, maski si Abraham, nung ipinangako ng Panginoon na bibigyan siya ng mga ah, mga anak, no, na madami yung kanyang pamilya. Hindi rin siya naman hindi naman din siya nag follow up request eh. Actually, ang request niya um kung pwedeng i-bless si Ishmael na lang. Sabi ng Panginoon, i-bless ko rin yan si Ishmael dahil anak mo rin yan. Magkakaroon siya ng 12 princes. Pero bibigyan kita ng anak na galing kay Sarah. So, makikita natin dito na kahit nangako ang Panginoon, hindi sinusumbat ni Abraham hanggang dumating na lang si Isaac, no? Ngayon, fast forward, maaring ganun din. Kasi kung mamamatay na si Abraham o si Isaac nang walang anak, paano yung promise kay Abraham? Ngayon, gusto ko pang i-emphasize dito, no? Sa ano na ito, nag-appear dito sa partial na to, nag-appear ang Panginoon kay Isaac twice. Nag-appear ang Panginoon ng twice. Sabi niya, huwag ka mag-alala um, dahil I will be with you, sabi niya. Dahil masunurin yung ama mo sa akin, kaya ibibless kita. Yun ang sabi ng Panginoon. Ngayon ang tanong, kailan sinabi ito? Nung patay na ba si Abraham o buhay pa? So based on my understanding, buhay pa si Abraham dito. Kaya lang wala na siya sa story, no? Tandaan natin, namatay si Abraham at the age 175. Nagkaanak si Isaac ng age 60. So 160 years old si Abraham. Okay? So ibig sabihin nung namatay si Abraham, 17 years old si Isaac, si Jacob saka si Esau, no? So pero ang Panginoon nag-appear na sa kanya dito. At least one of the two appearances, buhay pa si Abraham, I think, no? Kasi hindi naman sinabi ang timeline, no? Pero my point dito is, nung nag-pray siya, kasi nag-pray si Isaac eh, humingi siya eh, eventually, no? Um, Dito mapapansin natin na yung mga patriarchs hindi pala hingi eh. Um, pero pag humingi sila minsan, talagang granted agad.
ang ano nila, ang request. Maski si Abraham ganun din. Hinihingi niya i-bless si Ishmael kahit sutil si Ishmael na bless pa rin siya dahil kay Abraham, ano? Um, so anyways, yun yung ano na yun. Ngayon, ayon sa ancient text, um, ang isa sa mga nag-pray actually kay Rebecca is not only Isaac, kundi pati si Abraham. Kasi buhay pa si Abraham nito actually. So, yan yung background niya, ano? Um, Tapos nung nabuntis na si Rebecca, nagtataka siya bakit nag-aaway, parang may nag-aaway sa kanyang sa kanyang tummy. May wrestling. Si Jacob mahilig makipag-wrestling talaga kahit kailan eh. Mula baby hanggang mula sa womb tsaka ano. So, sabi doon, pinag-pray niya kasi nag-aalala siya. Siguro nasasaktan din. Sabi niya, ano to? Sabi niya, nag-pray siya sa Panginoon. So, sinabihan siya ng Panginoon na dalawang bansa ang nasa womb mo. Um, pero sabi niya, dito, the elder shall serve the younger. Sinabi na ng Panginoon ito ahead of time. Hindi pa sila pinapanganak. Pero ito ang reason kung bakit later on sinabi ni ni Rebecca na dapat gawin ni Jacob yung inuutos niya na magpanggap siya kasi narinig na niya na ibibless na ni Isaac ang anak niya, si Esau. So, sinabihan na nga siya ng Panginoon na the elder shall serve the younger, no? So, finufulfill lang niya kung anong inutos ng Panginoon. Yung And prophecy. besides, sinabi niya kung ma-curse si Jacob, magfo-fall sa kanya. Ang tanong, na-curse ba si Jacob? Hindi. Di ba? So, there's nothing that will befall Rebecca. Kung maalala natin si Rebecca, ang napakabait. Kasi cursed ang kanyang ang characteristic niya, yung pinainom niya yung mga camels. If you can remember, ang isang camel can drink up to 30 gallons, no? Para masatisfy yan, lalo kung galing sa desert. 10 camels yun, di ba? 300 gallons. Ilang beses nagbalik back and forth si Rebecca for that, ano? Um, and she did not charge anything. Talagang mabait na tao. Napakabait na tao ni Rebecca. So, it's unfair for people na nagbabasa ng Bible to judge Rebecca, to judge Jacob, to judge a man of God na sa tingin nila, based on their judgment, mali. Wala naman judgment ang Bible patungkol kay Jacob sa kay Esau. As a matter of fact, ang ginad si Esau. Sinabi sa kanya na kahit anong iyak niya, hindi na siya hindi siya pinapakinggan. At sinabi mismo ng Panginoon, Jacob I love, Esau I hated. Ang tanong, um, kasi yung love, okay lang eh. Kasi prerogative ng Panginoon, mag-love na kung sino gusto niya. Pero to hate So, someone is prerogative mo rin, prerogative ba ng isang just God, yung just yeah. na Almighty, So, hate someone. Pero bakit God hated Esau? Yun ang ano and yet people hated Jacob instead. Pero God loved Jacob. Baliktad eh. So, meron kasing mga ginagawa si si Esau na talagang ikinagagalit ng Panginoon. Isa na diyan ay yun nga, yung may dalawa siyang asawa na Canaanite. Pangalawa, bata pa lang at nagbigay ng, yung dalawang asawa niya, nagbigay ng sakit ng ulo sa magulang niya. tapos kumuha pa ng dalawa pa, apat na talaga eh. Doon naman ang mga Ismailites naman. Gumawa So, pa ng dalawang pasaway. oo.
Tapos, talagang marami at kung babasahin natin na ancient text, maraming ginagawang kabulastugan si Iso. And Alam later mo, on, Brad, ah, Brad, yes. pagdating sa ano, naiintindihan ko yung pagdating sa yung magulang na ang anak ay nag-asawa ng pasaway. Sobrang naiintindihan ko yan. Oh, Kaya nakaka-relate ka. nakakaawa. Oh, Yes, nakaka-relate ka. nakakaawa ang mga magulang na kapag ang mga anak ay May hindi sutil na nag-asawa asawa. ng maayos or Yan. hindi pumili ng maayos na Oo. asawa. Yan. Ano yan eh. Ayun nga pinag-uusapan namin ng wife ko. No? Na, Sakit, sakit siya ng ulo at saka yung uh, bang parang parang yung mamamatay ka na gano'n ang palagi mo nararamdaman. Yun ang yan. No? Ganun ang nararamdaman parte ni ng Rebecca. pagbilang. Lalo na si Kaya, Rebecca was a righteous woman. kaya nga isang payo ito sa mga takpan ko ng pangangasawa. Piliin nito maintindihan ng mga pangasawa at kilalanin kung Yan. sila ay magalang din sa kanilang mga isa Yan. yun sa number one na signs kapag matino ang mapapangasawa mo, magalang sila at hindi nila pinamumuhay ang kanilang. Yan. So, na ano mo, na napuntusan mo yun, Sister Deb, ano? Kasi torang-tora siya, Brad. Oh, Talagang yan. nasa tora. Pag Kaya sinusunod natin ramdam na yung ramdam mo ang salita. feeling ni Rebecca. Sabi niya, kung Yeah. mag-aasawa si Jacob ng mga Canaanite, wala na talagang kwenta ang buhay ko, sabi niya. Yun Oo, ang sabi tama niya. yun. Kaya sabi ni Isaac, ipadala natin siya sa Laban, kay Laban, doon sa brother mo. Meron doon mabubuting babae. Yun na nga ang nangyari, no? So, pero nung pinadala siya ron, binigyan siya ng blessing, ano? Pero gusto kong ipaintindi muna rito ang mga situation, ano? Hindi lang po si Rebecca ang may favorite kay Jacob, no? Ito, nabanggit ko na ito dati, babanggitin ko ulit. Hindi natin nakikita sa sa Genesis kasi ang Genesis is not meant for that. Story siya ng beginnings. Kaya Bereshit siya dahil beginnings lang talaga. Kumbaga, mga ano lang, yung mga parang ano lang, yung mga putol-putol na story, no? Meron talagang book pertaining sa historical account. Ito na yung mga ancient text, ano? We have Book of Jasher, we have Book of Jubilee, yung mga ganun, ano? Saka may mga iba pa, no? Mga Talmudic accounts, ano doon yan, mga kwento ng mga sages na pass on from a verbal transmission from one person to another, father to son, ganun yun, ano? So anyways, gusto ko lang i-emphasize dito na nung lumalaki si Jacob sa si Esau, buhay pa si Abraham. 17 years old actually ang kambal nung namatay si Abraham. So nakita niya, favorite niya si Jacob for a reason. Dahil ito ay masunurin sa Panginoon. Ang interest niya ay sa Torah, pero warrior din si Jacob. Hindi siya yung lampa na akala natin lampa-lampa lang na si Iso yung matikas. Actually matikas din si Jacob. Mas magaling pa actually si Jacob except na siya ay righteous. Siya yung talaga nag-aaral at Mm. napakagalang, sumusunod sa magulang. Actually si Jacob, Sister Deb, ang description sa kanya ng Book of Jasher, kaya niyang habang tumatakbo ang kabayo, kaya niyang magpumana ng isang bagay na accurate. Ganon, ganon Habang, kalupit. Oh. tuma- habang, Oh, habang tumatakbo, naka ano pa nasa yan, action, naka-lean pa, may partida pa. um, Oh, so, parang sa movie, parang sa movie, parang yung mga ano, oh. So, siya pala, siya pala yung ano pero doon. kahit hindi na natin intindihin yun, yung ano na lang, yung Genesis na lang, yung nakipag-wrestling siya sa angel. Actually, sa Panginoong Yeshua yun eh. Angel yun, napakalakas nun eh. At talagang magdamag talaga sila nag-wrestling. Oras ang binilang, talagang siguro 4 or 5 hours o 6 hours almost, no? Sabihin natin 5 hours. Paano ka magre-wrestling na 5 hours? Di ba? Ako, nag-martial arts din ako, Sister Deb.
Pag may Mm. sparring ka, 2 minutes, 3 minutes lang, 5 minutes, humihingal ka na eh. Eh lalo na yung 5 hours na nakikipag-wrestling, wala namang ganon. Pero si Jacob ay ganon. At sa next part siya makikita natin na naglakad na siya ng napakatagal sa disyerto at kaya pa niyang buhatin yung malaking bato na malalakas lang na tao at marami ang pwedeng mag-push. Oo, Ginawa lang niya mag-isa. So malakas po si Jacob. lakas pala ni Jacob. Napakalakas ni Jacob. Oh. Kaya sabi niya, actually, nung sinabihan siya ng nanay niya na umalis ka na rito kasi papatay nga ng kapatid mo. Sabi niya, hindi naman ako natatakot sa kanya. Kaya rin niya eh. Kaya niya ang kapatid niya. Kaya lang, ayaw, sabi niya, sabi nung nanay Ano niya, yung ayaw mawala patunay? ng anak ng sabay or ano. Di ba? Kasi pareho magaling eh. Mm. Magkakapatayan talaga. So, kaya lumayo na lang. Doon makikita mo na napakamasunurin talaga ni Jacob. No? Anyways, going back, ano, dito, sa story na to, ay pinakita na, yun nga, na yung ano yung ah, naibenta ni binenta ni Iso ang kanyang birthright Right. sa sa ano Bibenta ang lang sa kalahian. sabaw or soup. Oo, sa soup ano. Ganito, ang iba, sabi ng iba, napakasamang tao naman ni Jacob eh. Halos mamatay na sa gutom yung kapatid niya eh. Hindi pa niya bibigyan, talagang inano pa niya, no? Eh, yun ang pag-iisip kasi ng mga tao. Hindi nila nakikita na pag tiningnan nila sa kabilang bakit ibibenta ni Jacob ang kanyang birthright dahil lang sa isang soup. Unang-una, Ni Iso. iiso. Ibibenta ni Iso. Gusto kong ipaliwanag sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, na sa isang bahay o sa isang tent, hindi lang si Jacob sa si Iso ang ando doon. Na, at si Rebecca sa hindi lang sila apat lang. Napakalaking community sila. Ibig sabihin, sila yung patataas. Ang ibig ba sabihin talaga nun? Wala kahit isang nagluluto during the time. Si Jacob lang talaga. Yun ang unang tanong. Tsaka hunter siya. Hunter siya. Wala siyang nahuli kahit isa. Magaling siyang hunter, walang nahuli kahit isa. Saan ka naman nakakita ng ganun? So, kasi iba ang hinahunting niya. Book of Joshua is telling us something else. At bakit siya pagod na pagod? At halos mamamatay na? Yun ang tanong doon, ano? So, hindi hayop yung hinahunting niya. No? Tatlong Hindi ayop klaseng ang hinahunting niya. Meron siyang ibang hinahunting. Tapos, pwede naman niyang hindi ibenta ang kanyang birthright. Pero bakit niya binibenta ang birthright niya? Kasi po ganito mga kapatid, mga kaibigan. Ang firstborn, merong dalawang binibigay sa kanya. Yung birthright, tsaka yung blessing. Laging dalawa yan. Magkasama yan. Hindi pwedeng magkahiwalayan. Ang birthright, ito yung responsibility. Ito yung trabaho. Yung blessing, yan, Ayun. yan yung financial support or financial capability. Yan yung mana. Dalawa yan. Kaya ang gusto, Yung birthright, yung ang obligasyon. birthright, Hindi obligasyon lang yon. Parang binigyan ka ng trabaho, dapat sa'yo rin ang blessing. So, yun ang hindi naintindihan ng marami. Sa Akala nila, Brad, oh, may binanggit si Iso na nagpapatunay ng kanyang karakter. Sabi niya, aanin ko ang birthright kung ako mamamatay na sa gutom. yan. Oh. So kaya niyang ipamigay kahit ano, basta lang So, binaliwala talaga niya. wala Oh. siyang pakialam doon. Oh. Birthright lang naman yung ni Jacob, hindi blessing. Kaya Pati nga, yung blessing. oh, Kaya yun ang ano ron. ang So, ibig nangyari, sabihin, anong ibig sabihin nito? Kahit ang kanyang kaluluwa, ibibenta niya para lang makakain. ano yung kanyang So, needs, iyan po ang immediate needs. mga gawain ni Iso na ikinamumuhian ng Panginoon. Ipamimigay niya kahit ano, basta lang makakain siya. Di ba, yan ang tukso ng Diablo sa Panginoong Yeshua? Di ba? O kung talagang anak ka ng Panginoon, Pwede kainin mo. natin, Brad, bilangin kaya natin yung mga kasalanan niya na kumukontra sa utos ng Panginoon. Marami. Meron pa doon, yung Oh, hindi niya paggalang sa magulang. yan. Actually, ang Yung time worst, na umalis na si Jacob. ang worst na ginawa pa niya actually dahil sabi niya, maliban sa pag-attempt sa buhay ng kapatid niya,
Ayan, hindi Yeah, nakikita ng mga murder. tao yan. Sabi niya, papatayin ko si Jacob. Ang tendency ng mga tao, kasalanan ni Jacob eh. Meron pa, pag nanakaw. Ako yun Nanakaw. yung para kay Jacob. O yung para kay Pati Jacob, sa dinakaw. pamilya. Saka Oo. yung tatay niya, iniwan niya na destitute. Kinuha niya lahat That, ng ari-arian ng so, tatay niya. Buhay pa eh. dishonoring parents. Oo. Na dishonor yung parents. Yan, oo. Kasi, 'di ba sabi ni Jacob, sabi ni Isaac, mamamatay na siya, 'di ba? Hindi pa rin namatay naman si Isaac noon eh. Actually, nakabalik pa nga si Jacob eh. Nakabalik pa galing Hmm, sa Haran. buhay pa Buhay siya. pa rin. So, pero king na si So, ito, si Iso. Si Edom may ng kingdom pangalan. na siya. Yes. Naging king na siya ng Edomites. ano niya, ng lugar niya. Pumunta na siya dun sa area niya. So, paano siya naging king? Kinuha niya kasi ang mga ari-arian ng tatay niya na binigay actually kay Jacob. Oh, Tapos siya maaring pa pati may yung ganang mga magalit. tao, Ha? pati yung mga tauhan nila, Mga tauhan, maaring pati pumili yung na mga siya ng mga tao. tauhan niya. Oh. So, yun ang ano ron. Iniwan niya. Ang nagpapadala ng mga pagkain sa magulang. Kaya si ano yung first OFW eh. Si Jacob eh. Si Jacob. Oo, pinapadala niya yung magulang niya Nasa Malayo siya, nagpapadala ng O kasi buhay pa support. si Rebecca noon, matanda na, tsaka si ano. Kasi nag-asawa si Jacob, mga kapatid, mga kaibigan, at the age of 60. 60 years old na siya nag-asawa, no? So kung 60 years old si Jacob, ibig sabihin 120 years old si um, si Isaac. Okay? Yan ang ano natin, 120 years old. Nung umalis si Jacob umalis papuntang Haran, 60 years old si Jacob at that time. Okay? So 120 years old naman si Isaac. The Bible is telling us na namatay si Isaac at the age of 185. So therefore, meron pang 65 years na nabuhay si Isaac nung akala niya mamamatay na siya. 65 years pa yun na bulag siya for 65 years, mga kapatid na kaibigan. Actually, Mm. more than that pa kasi matagal na siyang bulag eh. Before that pa eh. So akala nga niya mamamatay na siya pero hindi pa rin siya namatay. So para maintindihan natin, maigi, nakita pa ni Isaac lahat ng anak ni Jacob. Okay? At pati yung pagkawala ni Joseph, buhay pa po si Isaac noon. Okay? So later na lang namatay hindi na, kaya lang hindi na nakita ni Isaac na buhay pa pala si Joseph. So ito yung kapalaran ni Isaac, no? Despite na uh, malakas siya sa Panginoon, bulag siya for over 65 years, Sister Deb. At talagang he suffered silently. Hindi siya nagrereklamo. Um, kaya mahal siya ng Panginoon. No? Yan yung mga bagay na gusto kong i-share dito sa ano na. Kasi minsan ang bilis lang natin mag-judge eh. Pero yung kung anong reason bakit minamahal ng Panginoon si Abraham, si Isaac, and Jacob, yun ang hanapin natin. Hindi yung si Abraham duwag, sinungaling, may favoritism. You know? Si Isaac ay ganun din, may favoritism din, ganito ganito. Si Jacob ay manloloko, pero mahal sila ng Panginoon. So, ang ginagaya ng mga tao, maging mandurugas, maging masamang tao, para mahalin din sila ng Panginoon. Baliktad, no? Hindi nakikita yung ano, kasi ang iniisip lang, kahit ganito ako kasama, mahal pa rin ako ng Panginoon. Um, Yun ang ano ron. Pero it's wrong. Minahal ng Panginoon sila Abraham, Isaac, and Jacob dahil sa napakabubuting tao talaga nila. Beyond reproach, perfect. Walang, hindi nagrereklamo. Kahit sila ay naakusa, hindi pa rin sila nakibo. Kahit sila ay nilalamangan, hindi pa rin nakibo. Hindi sila, lahat ng perfect character na sa kanila, Sister Deb. Yun ang gayahin natin. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, be perfect as your heavenly Father is perfect. Tapos sinabi rin niya na if you're a son,
If you claim to be children of Abraham, you should do the deeds of Abraham. Ito gusto kong banggitin ito, Sister Deb, kasi Mm. napaka-importante ito. Isa sa mga karakter, ang Hebrew word na karakter na binanggit mula kay Rebecca, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, and I'm sure na pati mga anak ni Jacob na iba, ganun din. Yung word na Hebrew word na chesed, Sister Deb, chesed, na tinatranslate ito as loving kindness, no? Pero it's beyond that. It, mas mataas pa, mas lamang pa kaysa sa loving kindness, ano? Kasi ito yung culmination ng ano ng parang lahat ng fruit of the spirit, Sister Deb. Ano doon, ano? Um, Kaya loving kindness, um, yung fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Pero ang fruit of the spirit lang dito, Sister Deb, is the love, no? Yung iba is a character of that. Yung loving joy, loving patience, loving kindness, puro character ng love yun. Loving faithfulness. Kaya yung chesed na loving kindness is beyond that actually. It's a combination ng mga fruit of the spirit, no? So, what does it mean? Dapat tayo as believers, ano, dapat nagma-manifest yung mga fruit of the spirit na yan. Yung kabutihan, yung kaayusan, yung Joy, oh, yung patience, yung patience, pasensya, perseverance. yung kindness, yung mabuting tao ka, yung goodness, yung kindness is mabait ka, yung goodness is mabuti ka, no? Um, yun ang dapat nakikita sa atin eh. Hindi tayo yung very aggressive na ano. From time to time, maybe it will come out pero i-correct natin, no? Dapat yun ang i-ano natin sa buhay natin. We have to be a better person. We have to be the better person. Tayo yung dapat nag-i-excel tayo sa mga area na to. Kasi kahit alamin natin lahat ng theology, naintindihan natin lahat ng tungkol sa Biblia, kung hindi ka naman mabait, hindi ka naman mabuting tao, what's the use? Di ba? Kung hindi ka mapagpasensya, hindi ka, ano, so, wala rin eh. Useless lang yun eh. May Dapat, napapansin din ako, Brad, na kahit yung mga tao na walang alam sa salita ng Panginoon or kahit uh, kunti lang alam nila sa mga utos ng Panginoon, hindi at nakikita sa kanila yung mga bagay na inuutos ng Diyos na nagagawa nila, na nakikita kong pinagpapala pa rin sila. yeah, Kaya ano pala yun, kumbaga sa ano, naka, nakatatak na yung salita yeah, ng Panginoon para oh, sa lahat. yeah. Tsaka Bakit ano eh, kilala mo, hindi, pero ginagawa mo yung mabuti para yeah, sa mata ng Panginoon. yeah, no. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, let your light shine before men, that they will see your good deeds, so that they will see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. So, Yes. anong ibig sabihin nito? Ano ba yung Ang light result natin? nun, bumabalik sa Oo. Panginoon. Ano ba yung light natin, di ba? May liwanag lang tayo na ganun. Hindi, reflection ito ni Jesus. Ganun. Okay, that's fine. Pero ano yung reflection ni Jesus? Ano yung ginagawa niya? Di ba? So, ang light, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung salita ng Panginoon. Dapat nakikita ito. Dinideclare natin ito. Tapos, ginagawa din natin at the same time. Kasi pag may light ka, tapos hindi mo naman ginagawa, so nakikita ng tao na hindi mo naman ginagawa yung sinasabi mo. So useless lang, di ba? Um, kaya, Parang yung ano yun, in-illustrate yan sa New Testament, yung meron bang ilaw na tinatago? yan, no. Yung Yung ilalagay mo sa labas para lahat maliwanagan. maliwanagan. Pero dapat, pag nakita nila, dapat nakikita rin na ginagawa mo. Kasi kitang-kita ka, ano ka ng Yes. light, tapos hindi mo ginagawa, kitang-kita ka Kaya tuloy. pala, Oh, tinatawag niya yung mga kanyang tao na light, you are the light of the world. yan, no.
Kasi sila yung Hindi lang si nag-declare ng ano eh. from Tayo Yeshua. tayo nagde-declare ng Torah, ng katotohanan, ng commandments, ng ano. So dapat nagagawa rin natin. Sabi Mm. niya, paano kung hindi natin magawa? Di gawin mo. Pag hindi mo nagawa, ulit, try again. Keep on trying until you succeed, di ba? Kaya ano minsan mapapansin natin na may mga certain things na hindi tayo makaalis sa certain situation natin. Kasi hindi pa tayo pumapasa dun eh. Nandun pa rin tayo sa same level na yun. Siguro pag pumasa na tayo, then mag-move tayo sa next level. Bakit ganito pa rin ako, Panginoon? Hindi ka pa pumapasa sa level na yan eh. Hanggang makumpleto mo yan, hindi ka pwedeng i-advance. Kasi hindi mo Level up. kakayanin yung next eh. Mm. Kailangan, Kailangan. ano ka muna, galingan mo muna dyan. So, hanggang ma-perfect natin yung kung nasaan tayo, and then magmo-move tayo sa next level, no? Kaya importante na lagi nating pinag-uusapan ng salita ng Panginoon. Kaya sabi sa Joshua 1:8, do not let this book of law depart from your mouth. Ang ibig sabihin nito, wag nating aalisin sa bibig natin. Lagi natin pag-usapan ito. Lagi natin pag-usapan. Tapos, meditate on it day and night. So, pag may passage, ano kaya ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Ano Sure. natin, like, pakinggan natin maigi, i-absorb natin yan. Tapos, so that we will be careful to do everything that is written. Everything. Everything, hindi something, hindi most of the, Everything that is o hindi some of the written. thing, kundi everything. So that we will be careful to do everything that is written in it. And then, dun pa lang tayo maging prosperous and successful. Again, ang prosperity and success, hindi pera lang yan, tsaka position. Ang success is actually beyond that, no? Yun yung something na na, na kailangan natin makuha na noble. Kasi ang definition ng success could be anything eh. Kung mababa ang benchmark mo, successful ka na pero hindi ka talaga successful. So anong benchmark ng success? Ang Torah. So and it's definitely high ang standard niyan. Kasi perfection. Perfection ng standard ang bar. Hindi siya binaba para ma-achieve ng lahat. Ang standard ng Panginoon is you have to be perfect as your heavenly Father is perfect. Ngayon, sasabihin ng mga tao, it's impossible. Nobody's perfect. Well, to man, it is impossible, but to God, there is nothing impossible. So, Yes. anong perfection doon? Perfection based sa standard ng Panginoon. Hindi sa standard ng tao. Hindi majority wins, hindi yung ano yung tingin ng marami. Ng ibang So, tao na unreachable yung pagiging perfect. Pero nakadefine sa Torah yung ano ba yung perfection sa Panginoon. well, for And one, it is always, yes, dinefine ng Panginoon. always iisa lang. Oo, for one, sabi ng Panginoon, kapag ka minahal mong kaaway mo, pag minahal mong kaaway mo, perfect ka. O yun, isa sinabi niya yun. May sinabi pa ang Panginoon, kapag binigay mo yung lahat ng ari-arian mo sa mahihirap, perfect ka. Meron pang sinabi si James, pag hinold mo yung tongue mo, hindi yung you're holding your tongue, you're perfect. Pagiging, Oo. pagiging, So may mga certain criteria, no? Uh, yun ang ano ron, yun ang ano natin. So, So, pwede pala uh, tayong sabi, meditate day and night. Meditate pa rin natin sa sarili natin kung ngayong araw ba talagang perfect ako. Yung yan, medyo oo. isa nag-iisip Oh, tayo. yan, oh. Minsan, Oh, maaaring may isang araw na perfect natin na, oo. hindi ako nakagawa ng mali ayon sa salita ng Panginoon. Yan, oh. And that is progress. Yan. Tsaka ang Chesed, hindi lang ito binanggit ito sa sa ancient text, I think either sa book of Jubilee or book of Jasher tungkol kay Abraham. Sa Abraham daw, ang kanyang Chesed ay hindi lang yung nag-aantay siya na may pupunta sa kanya at tutulungan niya. Siya actually naghahanap pa paano siya makagawa ng mabuti. Active siya sa ganon. Kaya iba-ibang level si Abraham eh. And ginagawa rin ni Isaac yon. At ginagawa rin ni Jacob yon.
ginagawa rin ng mga anak niya. Kaya yun ang gayahin natin, ano? Um, Saka hindi lang naman ibig sabihin na yung pera, ganun. Hindi ganun, ano? Yung even yung kind words. Libre ito, ang smile. Libre ito eh. Alam mo yung ano, yung when you smile to a person, they smile back. Libre eh. It won't cost you anything. Yung kindness, yung kind words. These are the things na, alam mo kasi ganito yan eh. Ang tao, bigyan mo ng bigyan ng pera, okay. Pero kapag nasaktan mo yan, alam ba, na may Walang nakapagsaktan, naalala. lahat na ng, lahat, baliwala yung mga Basta tinulong. mabuti yung ginawa mo, di ba? Oh, hindi na masakit yun eh. Hindi na niya makakalimutan yun. So, So, ganun katindi ang ano. yung kind Ulit words, ka. very important. Pero useless naman yung puro ka kind words. So, sana pagbiyayaan ka pero hindi ka man lang natulong. Pangit din Puro yun. salita. Oh, puro salita Puro kulang. kind words, walang So gawa. may balance, no? May balance. So being kind, being good are all part of fruit of the spirit. Yung patience, patience. Ang gentleness. Ito pa Sister Devan, gentleness is one of the things na uh, um, Kindness, na gentleness, fruit of the spirit kasi ito'y power under control. Yung kaya mong manakit self-control. pero hindi mo gagawin. Katulad ni Mm. Jacob, kaya niya si Esau eh. Sabi niya, I can beat him. Sabi niya, pero tinigilan niya yon. Tinigilan niya yun. Maski nung inattempt siya, ayon sa ancient text, inattempt siya na patayin nung pamangkin niya na anak ni Esau. Hindi, kaya niya eh, pero hindi niya ginawa. Binigay na lang niya lahat. No? Kasi kayamanan lang yun, pera lang yun. Sige, kunin mo na. So, at least hindi kita napatay, hindi mo ako napatay, sa iyo na. Kaya ito yung principle, Sister Deb, na pag may hinold up ka, ibigay mo na. Si Jacob kasi hold up actually yung ginawa sa kanya. Actually, may attempt pa to kill him eh. So, pero binigay na lang niya. No? So, these are the things na we need to understand sa concept. Anyway, wala na yata tayong oras, Sister Deb. Yes, okay. So, Ah, malapit na tayo magpaalam sa ating ah, listeners. At ayun din po sa aking mga natutunan habang nakikinig ako kay Brother Richard, ay ang gabay at pagpapala ng Panginoon ay nagpapatuloy ng katapatan sa mga sumusunod at nagpapasakop sa Kanya. Kagaya ng nakita natin sa buhay ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At ito po ay patuloy natin pag-aaralan sa mga susunod pa na Torah portions. Kaya abangan po yung ating next Sabbath week. At ayon po sa Psalm 33, verse 4 to 5, for the word of the Lord is upright and all his work is done in faithfulness. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. So yan po ay ayan na yan sa lahat ng tao. Okay, at ano man ang nararanasan natin, na kabaligtaran sa nais nating matamo sa ating buhay, ay tumingin po tayo sa katapatan ng Panginoon at sa kanyang mga salita na ating susundin. Tunay po na magmamanifest sa ating buhay ang pagpapala at ang kanyang mga katapatan sa ating ayon sa kanyang mga sinambit at sinalita. Okay po, at announcement po, ang mga kapahayagan ngayon ay ating pong ipopost sa Facebook page, Light of Visayas Source of Ministries. At patuloy po tayong send po tayo ng comment, questions, and also suggestions para mapagbigyan natin ng mga topic na nais natin natin at yung paliwanag ayon po sa Torah portion for the weekly Torah portion. At patuloy po natin enjoy ang lalabing oras ng Sabat natin ngayon. Magpahinga, magpatuloy na makinig, manalangin, sapagkat kasama natin ang Lord of the Sabbath, Yeshua HaMashiach. Ako po ang inyong program host, Sister Debbie Farrell Obid, Brother Richard Sison, at patuloy na bumabati at ganoon din nagpapaalam. Shabbat Shalom po sa inyo. Shalom.